mga ka-DIY, ganito din ba kaingay ang inyong mga washing machine? Ito mga ka-DIY kung gaano kaingay yung washing machine na ito. Pakinggan yung mga ka-DIY. Yan, okay sa pagka-clockwise yan. Kung naririnig ng mga ka-DIY, sobrang ingay talaga pag umikat sa counterclockwise. Yan, at saka kung napapansin nyo, yung pulsator niya hindi gumagalaw. Pero yung motor, umaandar. O, tingnan yung ka-DIY. Yan. Yan, halos hindi mapaikot yung pulsator niya. Yan, pag umiikot na counterclockwise, yan. Ano? Parang hindi umiikot. Mga ka-DIY kung nakikita nyo, yan. Yan, umaandar na yung motor niya. O, tingnan mo, halos hindi umiikot yung gearbox niya mga ka-DIY. At tingnan nyo yung pinaka-gearbox niya mga ka-DIY. Sobrang basa na kita yun. Halos hindi umiikot yung belt niya. Yan yun. Yan mga ka-DIY kung nakita nyo, halos hindi mapaikot ng belt yung gearbox. Yan. O, yan. Tingnan nyo, halos hindi umiikot yung gearbox niya. Tsaka sobrang basa na mga ka-DIY. So, yan ang ayusin natin mga ka-DIY. Tingnan natin kung ano talaga yung sira nito. So, yan mga ka-DIY. Pali, buksan na natin yung washing machine na to para makita talaga natin kung anong sira talaga nito. Pero sa tingin ko talaga, kung nakikita yung gearbox talaga yung sira nito. So, let's go. Buksan na natin. So, madali lang ito mga ka-DIY. So, bali, meron niya mga screw dito sa pinakailalim nito. Yan, yung kabilaan yan, meron yan mga ka-DIY. So, okay. Bubuksan natin. Bali, pahigain muna natin para madali matanggal yung screw nito. So, yun ang mga ka-DIY. So, bali ito, napahiga na natin yung pinaka washing machine. So, yan ang sinasabi ko mga ka-DIY, yung mga screw dito sa gilid. So, may mga screw yan sa gilid. Yan, kung nakita nyo dito, may mga screw yan, yung mga gilid. Yan ang tatanggalin muna natin para makita natin yung access dito sa loob, pinakaloob ng motor, at saka makita natin yung kondisyon ng gearbox sa loob. So, yan ang mga ka-DIY. So, buksan natin. Yan, may mga screw yan mga ka-DIY. Yan. Madali lang ito mga ka-DIY kung susundan nyo lang yung videos na to. Sigurado matuto din kayo kung paano ayusin ang mga washing machine nyo. So ngayon, bali tuturo ko sa inyo yung paano ayusin ang gearbox at siguro palitan na natin to pag tingnan natin condition talaga kung talagang kailangan na palitan mga ka-DIY. So tapos na tayo dito sa gilid. So bali itagilid naman natin sa kabilang side naman. Yan. Ito. Yan, basta mga screw lang yung mga ka-DIY, madali lang to. So, ayun mga ka-DIY. So, bali, bago natin matanggal talaga yung pinaka-ilalim nito. Yan, pinaka-ilalim nito mga ka-DIY. So, bali, meron tayong tatanggalin muna bago makakalas talaga to. So, ito yung sinasabi ko na dapat yung tanggalin. Ito yun. Yung sa drain niya. Yan. Nakikita nyo, connect yan sa taas. Yan. Kailangan nyo ito tanggalin para pag natanggal nyo talaga to, pag ginila ito, walang sasabit. So, ito yun sa drain niya. So, tanggalin na natin. So, yan, natanggal na. At saka, meron pang dalawa dyan. Kailangan yung tanggalin bago talaga matanggal ito. So, ito yun sinasabi ko din yung kung nakikita nyo ito. Yan mga ka-DIY, yung belt niya. Kasi nakakonect yan sa may motor. Yan. Yan, sa may motor niya. Pinaka-motor niya mga ka-DIY, nakakonect yan. So, nakikita ba? Yan, yung motor. Yan, yan. Pasensya mga ka-DIY kasi medyo, yan. Kita ba? Yan, ang motor niya, yan, yung may belt.
naka-connect yan dito sa may gearbox niya. So, dapat tanggalin natin yung mga ka-DIY para talagang walang nakasabit dito. So, ito yan. So, madali lang magtanggal itong mga ka-DIY. Yan, hilain nyo lang itong pinaka-belt niya. Yan. Tapos, ikutin nyo lang. Yan. So, yan. Natanggal na mga DIY. At saka dito, meron din dito kasi na twin tab to eh. May kasama na din, may kasama siyang spinner. So, ang iba, pag single tab lang, yung pinaka-washing niya lang. So, okay lang yun. Ito lang tanggalin nyo sa belt niya. So, bali ito kasi twin tab to, may kasamang spinner. So, ito yung dapat nyo tanggalin din kasi nakakunik yan sa yan, yung kita nyo yan, yung shaft na yan, nakakunik yan sa motor. So, dapat matanggal yung shaft na yan na nakakunik sa motor yan. So, bali yan, naluwagan ko na. So, yan, bali na, ko na rin siya natanggal. So, nakakunik yan siya dito. Ang shaft na yan, nakakunik dito sa loob. Tapos, may lock yan. Yan, kung nakita nyo, ito yung screw niya. Ito yung naglalak sa shaft niya. Yan, yan ang tanggalin nyo din mga ka-DIY. So, bali ito, sa may sa may spinner, tapos dito yan, dito din sa may gearbox na mismo, tsaka sa motor. Yan, tanggalin nyo lang yung belt niya, tsaka ito, bali tatlo lang tatanggalin nyo para talaga totally matanggal ito. Yan, sa drain niya, sa spinner, at saka sa gearbox. So yan na mga ka-DIY, yun lang tanggalin nyo. Yan, o kung nakikita nyo, pwede na yan mahila mga ka-DIY. Yan. O, di ba na talagang nahiwalay na siya. Saka ito lang. Yan ang pinaka Yan na lang natin yung drain hose niya. Yan para makita talaga natin yung Yan. Yan lang yan. O, di ba mga DIY. So, yan. May access na tayo sa loob. Bali, makikita na talaga natin yung pinaka loob niya. So nakikita nyo mga DIY. So, grabe. Yan, sobrang dumi. So, bali ko nakita yung mga DIY. Ito yung mga, kita nyo ito sa gilid. Yan. Siguro ito yung mga yung mancha. Mancha to, galing sa pag umiikot kasi to. Mancha to galing sa pinaka-belt niya. Pag umiikot to, tumatalsik yung tubig. Kasi nga, itong gearbox mismo, yung tubig sa loob ng ng washing machine, dito yan pumapasok yung tubig. May leak, sigurado may leak na to yung niya, yung pinaka water cell niya. Yan, may water cell kasi sa loob yan pag na yan, pag may nasira na or nag-leak na siya, yan diyan napapasok yung tubig, tsaka dito pupunta dito yan sa pinaka pulley niya. Yan, pag umiikot yan, sumasama yung tubig na sumasama sa belt. Yan, pag umiikot kasi yan, pag may tubig yan, sumasama yan sa belt. Umiikot, habang umiikot, yung tubig tumatatsik. Kaya kung nakikita nyo yan, yan, kita nyo, mga mancha yan ng tubig. Yun nga mga ka-DIY, kung nakikita nyo din yung mga motor nito, bali na rin, talagang basa to mga ka-DIY. So, sabi kasi ng misis ko din. So, bali may daw to, yung parang nag-ground. So, siguro ito talaga yung dahilan sa mga minsan may ground, gawa nga ng basa na yung motor. So, talagang mag-ground na to. Kaya talagang kailangan natin, siguro palitan ko na rin to yung pinaka-motor nito. So, bali yun, natanggal na rin yung pinaka niya. Talagang dami ng sira nito. So, bali siguro, pero yung pinaka natin mga DIY, pinaka problema natin ay yung pinaka problema dahil sa maingay. So, bali ito yun mga DIY. Yan, pinaka gearbox niya. Ayan. Kung nakikita niyo mga DIY, talagang sa alog. Dapat walang alog to eh. Dapat pag iginanon mo, medyo hindi talaga to talaga nitong alog. Talaga yung alog na yun, yung alog yung talagang sira na talaga yung dito sa loob. Siguro yung gear, yung pinaka-gear nito sa loob talagang
pudpud na siguro. Yan. So, bali, siguro, tanggalin ko na 'to tapos, maghanap ako ng piyesa nito, yung pinaka, gearbox assembly niya, yung pinakabuo. Kasi para isang palitan na rin. Pero puwede na rin daw yung ano, kumbaga yung pinaka-gear niya sa loob, puwede mo palitan 'yun ng palitan yung pinaka-gear lang para sa iwas ano, tipid na rin. 'Yan, kung sa hindi nakakaalam, merong ano, gear 'yan sa loob at saka yung siguro yung papalitan niyo lang yung gear sa loob, may gear 'yan sa loob, eh, yung plastic gear niya. Siguro 'yan talagang naalog 'to kasi pudpud na yung pinaka-gear niya at saka, palitan niyo na rin yung ano, yung sinasabi ko kanina na water seal. 'Yan, may water seal 'yan sa loob. So ayun, bale sa akin, bale palitan ko na ng buo para isang ano na lang din. So ayun mga ka-DIY. So, bale ang pag-ano naman nito, madali lang 'to, yung pagtanggal nito. May ano lang 'yan, may screw 'yan may mga screw 'yan, yun, oh. 'Yan, may mga screw lang 'yan. Siguro, 4 ata na screw. 'Yan, para talagang totally matanggal 'to. So, bale bago matanggal 'yan, merong ano 'yan, naka-connect 'yan sa ano, pulsator sa loob. So, bale hindi pa natin pala natanggal yung pulsator sa loob. Yung ano, 'yan yung sinasabi ko, yung pulsator niya. 'Yan, naka-connect 'yan sa ano, sa loob. Kasi para may screw 'yan sa loob na connect sa pinaka-gearbox mismo. 'Yan dito. 'Yan, may screw 'yan sa loob. Bale tatanggalin ko pa 'yan para matanggal yung pinaka-pulsator nito. Para talaga totally na matanggal na natin yung gearbox. 'Yun. Bale mga ka-DIY, ito na. Bale tanggalin na natin yung pinaka-pulsator nito para talaga matanggal na natin ang gearbox. So madali lang magtanggal ng ano, pulsator ng mga ka-DIY. Ito bale na tanggal ko na yung pinaka-cover nito. Saka ito yung sinasabi ko na may may screw. Ito yung pinaka-screw niya, yung nagho-hold doon sa ano, sa gearbox. So bale tanggalin natin lang. Madali lang ito mga ka-DIY. So yan, tanggalin natin yan. So bale luwagan lang natin yan, tanggalin natin pinaka-screw nito. Yan. Yan. So, dali lang mga ka-DIY yan. Talagang kayang-kaya yun din yan mga ka-DIY. Sundan nyo lang video na to. Tapusin nyo hanggang dulo para at least kung gusto nyo yung may ganitong problema, at least matuto din kayo paano mag-edit ng gearbox. Yan. So, ito na yung pinaka-screw niya. So, bali yan. Bali, mahugot na natin itong pinaka-pulsator niya. Yan. Yan. Dali lang yan maghugot mga ka-DIY. Diskartehan nyo lang. Sa akin, ginamitan ko ng maliit na screwdriver tapos pinasok ko sa may butas. Tapos sabay hila. Yan. So, bali ito. Natanggal na natin yung pulsator niya. Nakikita nyo naman. Grabe. Talaga. Ay, nako. Alam nyo naman, tayo mga misis natin, gamit lang. So, yan din natin alam. Hindi niya alam yung nasa loob nito. Tingnan nyo naman, sobrang dumi na. So, lilinisin na rin natin para isang linisan. Yan. Yan pinatawag na pulsator. Ito yung pinaka-pulsator niya. Yung nagpapaikot ng mga labahin. So, bali, ayun, natanggal na. So, bali, ito yung sinasabi ko na gearbox, yung shot ng gearbox. Ito yung nag-hold sa pulsator para umikot yung pulsator. Tapos, dito nakalagay yung screw niya para hindi matanggal yung pinaka-pulsator niya. So, bali, ayun, tatanggalin na natin yung sinasabi ko na tawag dito yung screw na naka-hold sa gearbox. So, bali ito yung sinasabi ko. Yung kanina, yung tinuturo ko na, yan, yung screw niya. Apat yan. Bali, pag tinanggal na natin to, talagang totally mahugot na natin yung gearbox na to. Buong gearbox.
So, tanggalin na natin mga ka-DIY. So, ito na mga ka-DIY. Bali, natanggal na natin yung apat na screw niya. So, ito na. So, bali, pwede na natin hugutin yan mga ka-DIY. Ang pinaka-gearbox mismo. So, hugutin na natin mga ka-DIY. Yan, dali lang to. Alog-alogin nyo lang. Kasi, medyo tumigas to kasi yung yung pinaka niya. Tawag dito, napapasukan na ng dumi. Yun na, yung tawag niya, yung water seal niya, yung mga gilid na pasukan ng dumi. Kaya medyo tumigas. So, alog-alogin na natin para lumuhog siya. Oh. So, ito na. Sa wakas, natanggal natin mga ka-DIY. So, ito ang pinaka niya, gearbox mismo. So, bali ito yung buong papalitan natin. Pero sa susunod na mga videos natin, tuturo natin na paano ito disassemblein para makita nyo din yung sinasabi ko na gear na posible na sira. Gear dito, may gear kasi ito sa loob. Tapos ito ang may lock to, ito, yan. So, parang pinaka-washer niya. Tapos ito, sabi ko na oil seal. Oil seal. Oil seal. Paano nag-oil seal ito? Water to. Paano nagkaroon ng oil seal dito? So, I mean, water seal. Ito yung pinaka-water seal niya. Yan. So, ayun. Bali, tsaka na natin yan ituturo mga ka-DIY. Paano disassemblein. So, bali ngayon, papalitan ko na ang buo to. Para isahang na lang. Yun. So, bali, bibili na lang ako ng buo nito. Para maayos na to yung sira. Para magamit na rin ang misis ko ng washing machine na to. So, ayun mga ka-DIY. Bibili lang tayo ng bago nito. At saka siguro yung motor na rin. Yan, tingnan mo yung mga kondisyon ng motor. Talagang basang-basa. Gawa ng ganitong sira kasi pumapasok na yung tubig dito. Kaya natatalsikan yung pag umikot na yung belt nito, natatalsikan na yung mga motor. Kaya ayun, pati yung motor na nadamay. Kaya pag ganito mga problema mga ka-DIY, pag alam nyo na maingay o patingin nyo na sa mga technician para at least hindi na maging katulad nito, magkaroon ng ibang problema pa. So ayun lang mga ka-DIY. So bibili lang tayo ng bago nito para mapalitan natin. Mga ka-DIY, bali kinalas ko muna yung mga motor niya para malinisan natin to, yung pinakailalim niya. Kasi tingnan nyo naman, grabe yung dumi. Ito yung mga talsik na galing sa belt na tinatapon niya kasi nga sira na yung gearbox natin. Tumutulo na yung tubig sa pinaka gearbox niya tapos tinatapon ng belt. Kaya ito yung dahilan bakit marumi ito, kasi dito tinatapon ng belt. So bali lilinisan muna natin mga ka-DIY para swabe na pagbalik natin, para bago na rin yung gearbox, para bago na lahat, para goods na lahat. So bali dito din ang pinakaloob din niya ay sabay na rin natin yan, lilinisan na natin. Yan ang loob ng pag tinanggal ninyo yung pulsator niya mismo, yan ang makikita nyo. Kaya sa mga dyan, sa mga misis natin at saka sa mga ka-DIY natin dyan, bali pag sobrang tagal na kasi ng gamit ng washing machine natin, hindi natin namamalayan na sobrang dumi na sa loob ng pulsator. Yan, naipon yan sa katagalan mga ka-DIY. Sa hindi nakakaalam para para malinis yung mga labahan natin. So bali lilinisan nyo din yan mga ka-DIY. Titingnan nyo din siguro mga isang beses sa isang buwan, pwede na yan para lagi malinis yung loob nyan. So yun lang mga ka-DIY, lilinisin natin yan. Sabay na natin dito sa may sa pinakailalim niya. Grabe yung dumi. Yan,
Yan yung pinakaloob ng washing machine. Bali tinanggal ko lahat para malinisan yung buo. Yan. General cleaning lahat yan buo. Pati yung loob linisan natin. Yan, pinagtatanggal ko yung mga motor niya. Mga wiring, binaklas ko na rin para malinisan ko lahat. Yan. General cleaning. Yan, mga ka-DIY ganyan mag general cleaning. Yan. So hindi ko na pinakita kung paano kung pagwaklas. Yan. So ito na mga ka-DIY, nakabili na tayo ng ating bagong gearbox. So ito i-compare natin kung tama. So bali tama naman mga ka-DIY. Bali dinala ko kasi ito yung sample sa pagbili para sigurado. Kasi may dalawang klase ng gearbox. Ito yung sa pinaka-shafting niya. Tingnan nyo kung nakikita nyo, naka-kwadrado siya. Yan. Ito yung pinaka-shafting niya. Naka-kwadrado yan. So bali ang ibang klaseng gearbox kasi yung pinaka shaft nito, yung tumatama sa yung pumapasok sa pulsator. Bali ang ibang klase bali may ngipin-ngipin siya. Yan, dito yung dulo niya may ngipin-ngipin yan. Tinatawag nila ng mga depende sa ilang ngipin, mga 10 teeth, yan, mga 11 teeth. So bali ito kasi ibang klase ito. Bali kwadrado type siya. Yan. So tama naman yung nabili natin mga ka-DIY. So bali kabit na natin. Bago pala natin ikabit, huwag natin kalimutan ito yung washer niya. Yan. Tanggalin na natin sa luma kasi ito yung pinaka-washer niya. Ito yung kumbaga, ito yung tatama sa sa pulsator natin. Yan, kabit lang natin. Ito yung tinatawag na sinasabi ko na yung tatama dito sa pulsator niya. Yan. Nakikita nyo ito yung pulsator niya. So, ipakita natin, papasok natin. Yan. So, bali, ito yan. Nakikita nyo, yan. Yan. Papasok lang natin. Yan, pumasok na siya. So, bali, yan. Kung nakikita nyo, yan. Yan siya, sa gitna. Bali, yan siya. Kaya, kailangan talaga mayroon yung pinaka, niya, washer. Yan. Okay. So, ito naman ka-DIY, bali, kakabit na natin. Yan. Madali lang naman magkabit ito mga ka-DIY. Bali, yung may 4 na butas yan siya. Yan. Yan yung papasok yung 4 na tornilyo na tinanggal natin kanina. So, ito siya. Ito yung tornilyo. Bali, papasok lang sa dyan. Sa 4 na yan. So, sige, kabit na natin para matapos na. So, bali sa pagkabit naman ito, talaga hindi kayo malilito nito kasi ito, kung nakikita nyo, yan, parang may guide siya. Sa butas na yan, parang may guide siya. So, bali dito yung ipapasok yan. Yan. So, papasok na natin. Tsaka pala ito, yung goma na to, bali dito sa tatama ng surface na to, tatama siya dyan. So, dapat titingnan nyo kung parang may siya, yung may galaw. Yan, parang ganyan. Sinasabi ko yan, yung parang may galaw siya. Hindi yung talaga totally na yung paglagay nyo na walang galaw. Kasi kung walang galaw yan, talagang ibig sabihin, itong goma na to, talagang siya, lapat na kaagad. Kumbaga wala siyang tawag dito, wala siyang force talaga na tutulak dito sa guma na to. So kasi ito yung magsisell din sa tubig galing sa loob. Ito yung magsisell din para hindi papasok dito yung tubig sa baba. So dapat may galaw siya para may space pa sa na pag hinigpitan yung screw. Talagang parang itutulak niya para ang guma na to pag hinigpitan ng screw, tutulak yan para talagang guma nito magsised siya dito.
Yan. So, yan. Ganun lang yan kadali mga ka-DIY. So, yun mga ka-DIY, bali naipasok ko na yung 4 na tornilyo. Bali hindi ko na na-videoan kanina kung paano ko napasok. Kasi mahirap. Mag-isa lang tayo nagbi-video, so isang kamay lang din yung naghahawak ng camera, tapos isang kamay yung gumagalaw. So bali pag-iikpit nito mga ka-DIY, bali alternate lang natin, opposite lang natin. Kumbaga para pantay yung pagkalapat ng guma doon sa loob. So ganito lang, pag-ikpit dito, ikpit ka din sa kabila para pantay yung pagkaikpit natin. Kumbaga hindi tatabingi. Yan. So, ipit konti. Tapos dito naman. Yan. Yan. Bali, sa baba naman. Meron naman yung butas mga ka-DIY. Yan o. Nakita yung may space yan. Yan. Yan yung mapapasok yung yung screwdriver natin. Yan. So, ipit. Kabila naman. Yan. Kabila. So, ayun. Medyo mahigpit na siya. Yan. Yung tama-tamang higpit lang. Hindi naman talaga totally na grabing higpit natin. Baka masira naman yung screw natin. Kasi plastic lang to eh. Yung kinakapitan ng screw ay plastic lang. Baka mag-lost thread tayo. Mahirap na rin pag na-lost thread to na. So yan. Natin. Yan. Maligpit na natin lahat. So, pag naigpitan na yan, sunod-sunod lang. Para as tamang higpit lang. Yan. 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 So, ayun. Higpit na siya. So, ayun mga ka-DIY, bali naigpit na. So, ayan. Ayan, okay na siya. Bali sa likod, ilalagay na natin ang pulsator niya. Ayan. Ayan mga ka-DIY, bali ito, ikabit na natin yung pulsator niya. Ayan. So, double check nyo na lang yung yung washer, kung natanggal, baka natanggal pagkabit niya yung pulsator. So, i-double check nyo lang kung natanggal ba o hindi. So, ito siya, ang washer. Ayan. Washer muna bago ang ilagay natin yung pulsator. Yan, hindi naman kayo malito pag ganyan kasi yan sa loob niyan, yung pulsator, bali may kanto-kanto din yan. Para naka-square. Bali, pag pinasok mo dyan, papasok naman yan kasi naka-square din to. Yan, papasok natin. Kasi pagpasok, madali lang naman yan. Yan, pasok muna tapos ikot-ikotin nyo. Yan, para yung pinaka-square niya tatama sa square din. So yan, ayun. Tumama na. Pag pinaikot nyo, talagang lapat na rin dito. Talagang yan, pasok na yan. So, tsaka nyo ilagay yung pinaka niya, screw niya. Yan. Yan. Yan, bali, higpitan na natin. So, pag-higpit lang naman ito, clockwise lang. Yan. So, yun. Higpit lang natin. So, ayun na, higpit na. Bali, tamang higpit lang din. So, ayun mga ka-DIY. Bali, naibalik na natin, naikabit na natin yung bagong gearbox natin. Yun. Bali, ibabalik na natin to para ma-testing na natin mga ka-DIY. So, bali pagkabit nito, bali ganun pa rin mga ka-DIY kung ano yung
tinanggal muna natin bago natin disassemble. So ganun pa rin, bali ganun pa rin yung tinanggal natin, yun pa rin ang ibabalik natin pag-assemble nito. So bali dapat yung pag-assemble nito, dito yung sa spinner niya dapat nakaano to, nakaluwag, kasi dito yung papasok yung yung shaft ng spinner. So yan yung sinasabi ko na shaft ng spinner. So dapat ito, ang lock na to, yung tornilyo dapat nakaluwag. Kasi yan, kung titingnan nyo, pag nakahigpit yan, nakausli yung tornilyo yan. So bali hindi makapasok ang shaft niya, dapat nakaluwag yan. Yan, luwagan natin para swabe pagpasok, maka-DIY. Tapos ito yung belt, bali i-plaster na natin, dapat na nakakabit na yan para ready na siya dito. Yan, ready na siya para mailagay na dito. So ayun lang, tapos ang mga ito, mamaya na natin yung para sa brake niya. Ito, mamaya na natin ikabit yan. Pag naipatong na natin to dito. At saka yung niya, tawag dito, yung sa bukas ng yung sa drain niya pala, yung drain. Yan, ito, yung drain niya, para sa drain. Mamaya na rin natin ikabit yan. Ka-DIY, bali ito yung sinasabi ko ng mga ka-DIY, yung shaft nito ng spinner dapat nakapasok dito. So dapat nakaluwag to. Yan, nakaluwag yung tornilyo. Yan, ito yung tornilyo sinasabi ko. Yan, nakaluwag yan para maipasok to. Yan. So ayun, tapos yung motor, yan, yung belt dapat nalagay na sa motor niya mismo para madali na may pasok dito sa pinaka gearbox niya. Yan dito. Yan. So ayun, ipapasok muna natin mga DIY para malagyan na natin ng mga tornilyo dito. So bali yan mga ka-DIY, napitan ko na yung tornilyo, yung nut, yung tawag dito, yung nut malaki. So bali pwede na natin lagyan ng yung mga tornilyo dito. Screw niya. Ito bali nalagay ko na yung isa. Bali paikot lang yan. Lagyan natin para pag nalagay na natin, para malagay na rin natin ito yung belt. Kasi kung lagay na natin to yung belt na hindi pa naka-fix to, nalagay tornilyo, baka luluwag. So baka disalign to yung natin, yung belt. So lagyan muna natin ng mga screw. So ayun mga ka-DIY, bali naikabit na natin yung shaft niya. Yan, naipasok na natin yung shaft niya dito sa pinaka-motor niya mismo. Yan, tapos nai-align na rin natin dito yung isang panggilid niya. Yan, kung nakikita nyo, naka-align na yan, nakapatong na yan. So bali higpitan na natin to, pinaka-lock niya mga ka-DIY. Yan, para pag umiikot siya, hindi siya matatanggal. Yung shaft niya susunod pa rin pag umiikot ng motor. Ito nagsisilbing kumbaga lock niya, para pag umiikot yung motor, sasabay ang shaft. Dapat nakaigpit to. So kuha lang tayo ng paigpit.
So, ayun, higpitan na natin. Higpitan muna natin ang pinakamaliit to. Ang maliit na tornilyo na to, higpitan muna natin. Tapos tsaka na ang nut na to. Parang nut kasi to, parang magsisilbing lock na rin ng tornilyo para hindi siya gagalaw. So, dapat unahin muna natin higpitan to yung pinaka-tornilyo niya, yung maliit. Ayan, higpitan na natin. Gamit lang tayo ng T-wrench para makakapasok sa tawag dito. Kasi dapat mahaba kasi kung gagamitin na natin na tawag, yung screwdriver na maliit, baka hindi talaga mahigpit. Kaya dapat T-wrench para makahigpit tayo ng maayos. Yan. Higpitan natin maayos. Yan. Yun. So, nahigpitan natin. Tsaka na natin higpitan din to yung nut niya. Yan. Higpitan na natin mga ka-DIY. Yung nut niya yung pinaka-lock. So, ayun mga ka-DIY. Bali na ikabit ko na lahat ng mga tornilyo. Yan. Paikot yan. Bali nalagyan ko na yan lahat mga ka-DIY. So, bali ang susunod na gagawin natin mga ka-DIY yung belt niya. Yan. Ilagyan na natin yan. Ilagay na natin siya. I-connect na natin sa gearbox niya. Yan, bali, ang ginawa ko mga DIY, ang pinaka-pulley niya. Yan. Kung nakikita niyo mga DIY, ito. Ang pulley na to. Yan. Kita ba? Hindi na. Yan. 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 Yan mga DIY yan. Bali, ito yung pulley niya. Yan. Yan ito. Bali ginawa ko, niluwagan ko muna. Hindi ko muna nilock to. Internet nyo yan para pag nilagay ko yung yung belt niya, ma-adjust ko pa yan. Kung nakikita nyo na-adjust yan. Taas baba para pag nalagay ko dan dito sa niya, gearbox niya, ma-adjust ko pa para ma-align ko yung belt niya mga ka-DIY para ma-align yan. So ayun, bali kabit na natin para at saka i-align ko na rin mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, bali tapos na natin na naikabit yung belt, tsaka na-i-align ko na rin yung ka-DIY, tsaka na-ilock ko na yung niya, yung tornilyo niya sa motor para hindi na siya gagalaw. So ayun. So tapos niyan, bali yung yan mga ka-DIY, bali tapos na natin lagay lahat. So ngayon i-testing na natin mga ka-DIY kung talagang may tagas pa siya. At saka kung talagang mawala na yung ingay niya. So ito na mga ka-DIY, bali nilagyan ko na to ng tubig. Saka nilagyan ko na din ng mga damit para matesting talaga siya pag umiikot na siya, para malaman talaga yung yung kondisyon niya pag may labahan na siya at saka may tubig. So ito na mga ka-DIY, testing na natin. Yun. Ikot na siya mga ka-DIY. Yan. So bali yung gagawin natin mga ka-DIY. Hayaan na natin ng mga ilang minuto, siguro mga 10 minutes na pag tapos titingnan natin kung may tagas siya. So ayun mga ka-DIY, bali tapos na yung 10 minutes. So tingnan na natin mga ka-DIY yung gearbox natin kung talagang okay na, wala nang tagas. Yun. So far mga ka-DIY, wala naman siyang tagas, wala naman sa sign ng tubig or basa ng tubig. Ayun, bali successful yung gawa natin mga ka-DIY. So mga ka-DIY, bali hanggang dito lang yung tutorial video natin. So kung nagustuhan nyo yung video natin mga ka-DIY, paki-like naman, paki-subscribe, at saka paki-pindot na ng notification bell para updated kayo sa mga gagawin pa natin mga videos, tutorial videos. Yun mga ka-DIY, maraming salamat sa panonood. Okay, God bless mga DIY.
Alright.